Narito na ang PTV Balita Ngayon. Patuloy na inilalapit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahatid ng tulong at iba't ibang serbisyo sa ating mga kababayan sa dinaos na serbisyo fair caravan sa Cagayan de Oro City ngayong araw. Kumuha tayo ng update kay Luisa Erispe. Luisa? Alan, patuloy na tinutupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na lahat ng Pilipino ay makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Yan ay sa pamamagitan nga ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair na inilunsad dito sa Cagayan de Oro kung saan libo-libong mga taga-CDO ang nakatanggap ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ilan sa mga tulong na ito ay libreng gamot, libreng check-up, murang bilihin, murang gulay at marami pang iba. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa 30,000 benepisyaryo ang makakatanggap ng mga tulong na ito mula sa caravan. At pwede rin sila lumapit sa 38 mga government agencies na kasama sa programa. Kaya naman ang mga nagpunta sa Serbisyo Fair, lubos ng pasasalamat sa gobyerno sa tulong na binibigay sa kanila ng pamahalaan. Si Tatay Joseph nga, hindi na alintana na hirap siyang makakita at maaga pa rin na nagpunta sa programa. Para sa kanya, mahalaga, madaling makahingi ng tulong sa gobyerno kaysa pumunta pa mismo sa ahensya. Hingi ko po sana dagdag livelihood naman para sa amin na mahirap na makapagtrabaho. Dahil kagaya ko po, marami na ako ina-applyan pero walang tumanggap dahil yung parang partially blind na po ako. Thanks God na may mga programa ang government like mga educational assistance, ganyan. Maraming salamat po sa Panginoon sa ganitong event po at saka sa ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos at saka sa mga kay House Speaker Martin Romualdez. Tinatayang nasa 286 million na halaga ng mga serbisyo at programa ng gobyerno ang inilaan ng BPSF para sa CDO. May 180 million pesos din na cash assistance at bukod pa sa bagong Pilipinas Caravan, may iba pang programa para sa CDO ngayong araw. Tulad naman ng Cash Assistance and Rice Distribution Program kung saan may 3,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 25 kilo o kilograms ng bigas at 3,000 pisong ayuda. Alan, hindi naman nagtatapos ngayong araw ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito nga sa Cagayan de Oro City dahil hanggang bukas ay maaari silang makatanggap ng assistance mula dito sa 38 na government agencies. Kaya lang itong tupad na nakikita mo sa aking likuran, hanggang ngayong araw na lang yan. Bukas ay meron pa rin naman libreng check-up, libreng gamot at may diskwento pa rin sa mga bilihin at meron pa rin kadiwa ng Pangulo at iba pang ahensya ng gobyerno. Alan. Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, matagumpay na naisagawa ng Atin Ito Coalition ang resupply mission sa West Philippine Sea. Nakapagbigay ng langis at food packs ang advance team ng grupo sa kabilayan ng pagharang ng ilang sel. Nasa 144 na Pilipinong mangingisda ang nakatanggap ng tulong sa bahagi ng Baho de Masinloc. Naka-escort sa civilian mission ang mga barko ng Philippine Navy. Hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mungkahi na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Paliwanag ni Pangulong Marcos, malaki ang naitulong ng NTF-ELCAC upang masugpo ang insurgency at terorismo sa Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo na patuloy na bukas ang pamahalaan para sa mga rebelde na nais magbalik loob sa gobyerno. Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi dahil mayroon daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun eh. Kung sino-sino ibang gumagawa nun. Quite the opposite. Yung mga sinasabing yung dating lumalaban sa pamahalaan, yung mga dating lumalaban sa pamahalaan ay hindi nga natin, imbis na nilalabanan natin, tinutulungan na nga natin. At malaking naging epekto dito sa pagbawas ng mga internal security threat dahil dyan sa NTF-ELCAC. Ngayong 50th anniversary ng People's Television Network, kasama namin kayo sa aming selebrasyon. Kung kayo po'y naging bahagi ng PTV,
aming natulungan o kaya'y may memorable experience sa People's Television Network, magpadala lang ng alinmang picture, videos o testimonies sa kwentongptv@gmail.com. Maaari nyo ring gamitin ang hashtag kwentongptv at i-post sa social media. Sa 5 dekada, sama-sama tayo mula noon hanggang ngayon. Dahil ang PTV ay para sa bayan at ang Pambansang TV ay para sa bagong Pilipinas. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media site sa @PTVPH.